Isang gabi ng malakas na bagyo, napilitan si Lyra, isang modernong pintor, na manatili sa lumang bahay na minana niya sa kanyang lola. Matagal na niyang gustong ayusin ang bahay na iyon, ngunit may kakaibang lamig at misteryong bumabalot dito. Habang ang ulan ay humahampas sa bubong at ang mga kidlat ay kumikislap sa bintana, naisip niyang magpinta upang mawala ang kaba. Habang gumuguhit siya ng isang lalaking hindi niya kilala, may malungkot na mga mata at nakasuot ng barong Tagalog, biglang kumidlat ng napakalakas. Pagsapit ng liwanag, may isang lalaki sa harap niya. Basang-basa, may sugat sa noo, at tila galing sa ibang siglo. Ako si Rafael de la Cruz, sundalong revolusyonaryo. Nasaan ako? Tanong nito, gulat na gulat sa mga ilaw ng bahay at sa mga kasuotan ni Lyra. Nangilabot siya, ngunit sa halip na tumakbo, parang may humadlang sa kanyang mga paa. Taon 2025 na, sagot niya, halos pabulong. Sa pagitan ng mga patak ng ulan, nagkwentuhan sila, tungkol sa digmaan, sa kanyang pagkawala, at sa kanyang pangakong babalik sa minamahal niyang iniwan noong 1878. Lumipas ang mga gabi, at sa tuwing kakidlat, muling nagkikita sina Lyra at Rafael. Unti-unting nahulog ang loob nila sa isa't isa. Ibang mundo, ibang panahon, ngunit iisang tibok ng puso. Hanggang isang gabi, sinabi ni Rafael, bukas, magtatapos na ang unos na nagdurugtong sa ating panahon. Hindi ko alam kung muli kitang makikita. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ni Lyra. Kung may pagkakataong muling mabuhay ako sa iyong panahon, hanapin mo ako. Naghalo ang luha ni Lyra sa ulan nang maglapat ang kanilang mga labi. Isang malakas na kidlat ang kumislap at naglaho si Rafael sa hangin. Pagmulat ni Lyra, mag-isa na siya. Ngunit sa ibabaw ng mesa, may isang lumang larawan nilang magkasama, may petsang Oktubre 18, 1878. Sa likod nito'y may nakasulat, hanggang sa muling pagkidlat, aking pag-ibig. Mula noon, sa tuwing bumabagyo, pinipinta ni Lyra ang mukha ni Rafael. At sa bawat kislap ng kidlat, tila may aninong dumadaan sa likod niya, nakangiti, naghihintay, sa pagitan ng dalawang magkaibang panahon. Aral, ang pag-ibig ay hindi nalilimitahan ng oras o panahon. Kapag totoo, ito'y maghihintay, kahit sa pagitan ng mga siglo at sa liwanag ng isang kidlat.